Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay darako sa ating gabi ng pananalangin. At inaanyayahan ko po kayo na kayo ay makiisa sa akin sa gabing ito sa ating ah, online na gawain sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa araw na ito, sa gabing ito Panginoon, sa buong maghapon na kami iningatan nyo, pinagpalaan nyo. Salamat Panginoon sa kalakas at kalusugan. Tunay nga po Panginoon na kayo mabuti sa amin, at dalangin na yung Panginoon na samahan nyo po kami palagi, at kayo Panginoon patuloy na mataas sa aming kalagitnaan, sa lahat ng mga tahanan Panginoon na nakikiisa Panginoon sa gabing ito. Ikaw nga po Panginoon patuloy magpala. Marami pong salamat Panginoon sa katagumpayan sa gabing ito. Sa iyo po namin binabalik minsan pa ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong awitan ng Panginoon. Let us draw near to the Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a mighty sound. Else will do. Cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your help me find a way, bring me back to you. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Salamat nga Panginoon, na tunay nga Panginoon, ikaw lang po ang aming kailangan. Ikaw lamang po ang kasagutan. Ikaw lamang po ang tanging daan. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo, sa kaligtasan na patuloy mong ipinibigay sa lahat ng nagtitiwala sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa mga kapatid, saan mang panig kayong lugar na naroon. Kayo po ay makiisa sa akin sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sapagkat mahalaga po itong ating tatalakayin ngayon. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang the second coming of Christ and the rapture.
At ang teksto po natin ay matatagpuan po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang 12. So sabi po dito ay the man of lawlessness concerning the coming of our Lord Jesus Christ in our being gathered to Him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now you know that is holding him back, so that he may be revealed at the proper time, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now hold it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawlessness one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawlessness one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serves the lie, in all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them the powerful delusion, so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, sabi po dito sa ating binasa ay bago dumating ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, ay darating muna ang Antikristo. Ang Antikristo na kung saan ay tinatawag sa the second beast in Revelation chapter 13 verse 11 hanggang 18. The symbols of the beast is a symbols of the Lamb, the photocopy of our Lord Jesus Christ. So, bago naman dumating ang Antikristo, sabi po dito sa ating binasa sa verse 5, ay kinakailangan maalis muna yung pumipigil sa kanya, yung humahadlang. At ano yung humahadlang na ito, mga kapatid? Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 5, hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo? Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa, at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa may gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. So sabi dito, kung ang humahadlang, mga kapatid, ay maalis na, ang Antikristo ay lilitaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, alam nyo na ito, sinabi ko na ito sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo. Ano yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na alam na ninyo? So ang binabasa po natin ay 2 Thessalonians chapter 2. So tingnan po natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 verse 16. So sabi po dito 1 Thessalonians chapter 4 beginning verse 15.
Ang sabi po dito, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. So, sinasabi po dito ni Apostol Pablo na ito'y sinabi ko na ito sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo. So, kaya binalikan po natin ang 1 Thessalonians. So, ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 ay nangangahulugan na ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na pumipigil. Ang pumipigil tayo pong mga anak ng Diyos na naririto pa sa lupa. Kasama ang banal na espiritu. So ang banal na espiritu po hanggang sa kasalukuyan ay naririto sa atin sa piling natin ngayon. Ito yung humahadlang na sinasabi ni Apostol Pablo sa Antikristo na lilitaw sa mundo. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo na tayong mga nabubuhay pa ay titipunin ng Diyos sa alapaap kasama ng kanyang mga binuhay. Lahat po ng nanalig kay Kristo. At tayong mga natitira pang nabubuhay sa kasalukuyan ay titipunin ng Diyos sa alapaap. Sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. Ito po yung rapture. So, tingnan po natin para hindi po natin malito. Bago dumating ang Panginoong Hesus, ano yung pagdating niya? Ito yung nakikita. Ito yung nakikita. Ito yung the second coming, the revealing Christ. Ang rapture, iba kaysa revealing Christ. Ang rapture, ito yung pag-caught up o ito yung pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga hinirang na hindi nalalaman. O darating ang Panginoon na katulad ng magnanakaw. Kaya ang sabi dito, ang sabi po dito sa ating binasa, na ang Panginoon po ay bababa sa pamamagitan ng malakas na tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Sa ating binasa po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, verse 16, ang sabi po dito, sa araw na yon ay marinig ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Bababa siya mula sa langit. Ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, Matthew chapter 24, verse 36, na walang nakakaalam ng kanyang pagparito, ni ang mga anghel, ni ang anak, kundi ang ama lamang ang nakakalam. Kaya po dito, ang hinipang po rito bilang go signal sa pagparito ng ating Panginoon na tulad ng magnanakaw ay ang trompeta ng Diyos. Hinipan po ang trompeta ng Diyos. At ang Panginoon ay bumaba. So ang rapture po ay pagkuha sa mga hinirang ng Diyos. At ang second coming ay ang pagparito ng Panginoon na nakikita. Tingnan po natin sa mga gawa. Chapter 1.
Ang sabi po dito sa Gawa, sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayong magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Verse 9, habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natatakpan siya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umaakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So tandaan po natin, yung caught up o yung rapture, ito yung pagparito ng Panginoon na katulad ng magnanakaw sa gabi. At ang second coming o yung pagparitong muli ng Panginoon, which is the revealing Christ, ito yung pagparito ng Panginoon kasama na yung mga iniakyat. Yung mga hinirang na iniakyat, yung mga na-rapture. Yung mga handa. Babalik ang Panginoon para digmain ang Antikristo. At pagkatapos na ito, lupigin niya ang Antikristo at ang halimaw, sabi dun, ay ikukulong sa loob ng 1,000 taon. At doon sa 1,000 taon na yon, maghahari si Kristo kasama ng kanyang mga hinirang. Kasama ng kanyang mga pinili. Ito po yon. So, tandaan po natin, ang sabi po dito sa ating binasa, hindi darating ang Panginoon kung hindi muna maghahari ang Antikristo. At hindi rin maghahari ang Antikristo kung hindi muna aalisin ang umahadlang. At ang umahadlang na ito, ang banal na Espiritu ng Diyos, kasama na tayong mga anak ng Diyos na nangarito pa sa lupa. Sapagkat tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan ito. So, tayo ang ilaw. Kapag nawala ng ilaw, magdidilim na. So, pag naalis na ang umahadlang, naalis na ang mga anak ng Diyos dito, wala na ang banal na Espiritu, ang mundong ito, doon na magpapasimula ang paghahari ng Suwail o ang Antikristo. Siya ay maghahari sa loob ng 7 taon. At pagkatapos ng 7 taon ng paghahari na yon, doon bababa ang Panginoon. Taglay niya ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang karangalan. At lilipulin niya. Didigmain niya ang Antikristo. At ito ay kanyang ikukulong sa loob ng 1,000 taon. At doon naman sa 1,000 taon na yon, ay maghahari tayong kasama ng ating Panginoon. Ngayon po, para higit po natin maunawaan ang rapture, ito po yung sinasabi. May palatandaan ang sinabi dito. Dito sa Matthew 24 verse 36 hanggang 42, ang sabi dito ng Panginoon, na ang kanyang pagparito ay matutulad sa panahon ni Noah, na ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagtatayo ng bahay, bumibili at nagbibinta. At gayon din sa panahon ni Lot, na ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagtatayo ng bahay. Normal ang buhay. At kinuha si Noah, sumakay, bago umulan, nakasakay na si Noah at ang kanyang pamilya sa daong. Bago naman pinaulanan ng
asupre at ng apoy ang Sodoma at Gomora, si Lot ay inakay na ng anghel at kasama ang kanyang pamilya. Bakit? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos ay hindi iniligtas, hindi tinawag para parusahan. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hindi tayo tinawag para parusahan kundi para iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay hindi nakalaan sa pagpaparusa o sa putang Diyos. Sapagkat sa time na tayo ay kinuha ng Panginoon, ito yung rapture. 7 years ho tayo na nasa langit. Ang tudong po yung piging. Magkakaroon ng kasalan ng kordero at ng the bride of Christ o the church. Magkakaroon ng piging, magkakaroon ng kasayan, samantalang dito, ibubuhos ng Diyos ang galit niya. Kaya kawawa ang maiiwan sa rapture. Ito po yung tanging daan para tayo ay makaiwas sa matinding kapighatian na darating sa mundo. At ngayon na nga po ay nagpapasimula na. Ang Antikristo ngayon ay kumikilos ng palihim pero hindi pa siya naghahayag sapagkat may pumipigil pa. At ang pumipigil na yon, mga kapatid, tayong mga hinirang ng Diyos. Tayong sumasampalataya sa Panginoon. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 9 o Genesis chapter 19, ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung mayroong 50 na matuwid sa Sodom at Gomora, itutuloy niyo po ba ang inyong pagpaparusa? Ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50. Ngunit walang 50, walang 40, walang 30, walang 20, walang 10. Kaya alam niyo po ba, mga kapatid, bakit tayo narito? Tayo ang ilaw. Tayo ang dahilan kung bakit ang Antikristo ngayon ay hindi pa nakakahayag. At kapag ang rapture o ang pagkuha sa atin ng Panginoon na hindi nakikita ay naganap na, doon pa lang maghahayag din ang Antikristo na kung saan siya ay maghahari sa loob ng 7 taon. Ngayon pa man ay kumikilos na po ng palihim ang Antikristo. Ang sabi po dito sa ating binasa sa verse 7 ng 2 Thessalonians chapter 2, ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang umahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoon, ito yung sinasabi, pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang, na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Mga kapatid, sa kasalukuyan,
nasa gitna tayo ng matinding kahirapan. Ito po yung lagi kong sinasabi. Ang quarantine po, ang biblical quarantine po ay umaabot lamang po ng 40 days o 4 na po. Para gumaling ang may sakit, mabago ang iyong pagkatao, mabago ang sitwasyon ng isang lugar, katulad ng Nineveh, na sa loob ng 4 na po ay sila ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. At hindi na itinuloy ng Diyos ang paggunaw sa Nineveh. Subalit mga kapatid at mga minamahal kong kababayan, tayo ay umaabot na sa mahigit 3 buwan na naka-quarantine. Ang ibig sabihin nito, the world will be reset. Bakit? Magre-reset muli sa umpisa. So paanong paraan? Ang mundo ay magre-reset sa pamamagitan ng New World Order o tinatawag na One World Government. This world, we are heading for a New World Order, na kung saan ito yung pangungunahan, pamumunuan ng isang makapangyarihang tao. Ito po yung Antikristo. Sa panahon po ni Noah, 40 days po na pinaulan ng Diyos ang mundo. At sabi doon sa loob noon na nabuksan ang lahat ng mga bukal. At ang epekto nito ay umabot ng 1 taon at 2 buwan mahigit. At ang mundo po ay nag-reset. Kaya lumagpas po ng 40 araw ang quarantine, magkakaroon po ng reset. Reassemble. Magbabago ng pamantayan, panuntunan ang mundo. Kaya kayo po, alam niyo po ba ngayon ay minamindset na tayo, minamind conditioning na tayo? Ano ang mind conditioning sa atin? Ito yung tinatawag na new normal. So minamind conditioning po tayo ng new normal. Pag sinabi po ng new normal, hindi na po normal. Hindi na po normal. Bago ka makapasok sa establishment, i-scan ang iyong noo. Bago ka makapunta sa isang lugar, hihingi ka na muna ng requirements. Magkakaroon ka ng travel pass mula sa pinanggalingan mo at ganoon din sa pupuntahan mo. Bago ka makapag-abroad, kinakailangan mayroon kang vaccine at mayroon kang tinatawag na electronic certificate o medical certificate. Iyan ho tayo ngayon. Yan po yung darating. Kaya magkakaroon po ng reset ang ating mundo. Asahan na po natin yan. Ngunit, bago dumating ang araw na yon, aalisin muna dito. Bago mahayag. Sabi dito ni Apostol Pablo, bago mahayag ang Antikristo, bago mahayag ang Suwael, na mag-ahari sa buong mundo, aalisin muna ang umahadlang. At ang umahadlang na ito yung rapture. Na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Na tayo mga nabubuhay pa ay kukunin ng Panginoon kasama ng mga binuhay na nanalig kay Kristo upang salubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. So ang rapture po, ang Panginoon darating na parang magnanakaw. Hindi nakikita. Hindi mo alam. Walang nakakalam, sabi ng Panginoon pagdating. So ang rapture, tandaan po natin, walang nakakaalam. Kahit ang anak ng Diyos, walang nakakaalam. Hindi niya alam.
kundi ang Ama lamang. Kaya nga ang hinipan doon, pagbaba dito ng Panginoon, yung trompeta ng Diyos. Yung pagbaba ng Panginoon, hinipan muna ang trompeta ng Diyos. Pero hanggang alapaap lang siya. At sa kanyang muling pagparito, madali hong malaman yon. Bakit? Pag naghari na ang Suwael, magbibilang ka lang ng 7 years. O pagdating ng 7 years, darating na ang Panginoon na nakikita. At kung ang paniniwala naman natin ay tinatawag na mid-tribulation, ay bibilang ka lang din ng 3.5 years. Yung kalahati ng paghari ng Antikristo, darating na ang rapture. Pero hindi ho ganon ang sinasabi. Walang nakakaalam nga ng pagparito ng Panginoon. Walang nakakaalam. Magnanakaw nga. At sabi doon, darating siya na ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, bumibili, nagbibinta, normal ang buhay. Ganon po yung rapture pagdating ng Panginoon. Pero pagdating dito ng Panginoon na nakikita, ito po yung sinasabi dito ng pan. Dito po tayo magtatapos. Ito po yung pagdating ng Panginoon na nakikita. Ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 29, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So sinasabi po dito ng Panginoon mismo sa kanyang mga alagad, ganito ang pagparitong muli ng Panginoon na nakikita. Saan siya lilitaw? Pagkatapos ng kapighatian. Pag sabing yung the Great Tribulation period, na kung saan sabi dito, magdidilim ang araw, wala na ang araw, wala na rin liwanag ang buwan, ang mga bituin ay mga nalaglag na, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw ang anak ng tao na taglay ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapangyarihan. Makikita siya ng lahat ng tao, tatangis ang mundo. Oh, bakit? Bakit tatangis ang mundo? Kasi naligaw, nadaya ang lahat ng naiwan dito. Nadaya. Akala nila yung Kristo na pumarito ay totoong Kristo. Yung pala ay Suwael. Yung pala yung Antikristo. So, ang pangalawang pagparito ng Panginoon na nakikita ay ang mundo ay madilim. Wala ng araw, wala ng buwan, wala ng mga bituin. Kaya, makikita siya sapagkat magliliwanag siya sa buong mundo. At sabi dito, sa verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta. So dito, malakas na tunog ng trompeta. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sino naman tong mga hinirang na titipunin? So papansinin muna natin yung trompeta dito, the sounding blast. At ang inuutusan dito ay ang anghel ng Panginoon para tipunin. Doon sa 1 Thessalonians na binasa natin, sabi doon, sa hudyat na tunog, o sabi doon, sa hudyat ng malakas na tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta. Tunog lang po ng trompeta ng Diyos. The trumpet of God ang hinipan po dito. Dito naman, the sounding blast. At yung tunog ng trompeta ng Diyos doon, ang hudyat doon ng pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Matthew 24,
Ito yung rapture. Kaya rapture ho yun, ha? Huwag kayong malilito. Yung tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa si Kristo. Yun po yung rapture. Hanggang alapaap lang. Pero dito, bago dito, hinipan ang trumpeta, nakababa na ang ating Panginoon. Nakababa na. Dito, sa 1 Thessalonians chapter 4, hindi pa bumababa. Nakuha niyo po. Baka malito po kayo. Iba pong trumpeta ang hinipan dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. At iba rin ang trumpeta na hinipan dito sa Matthew chapter 24 verse 31. Hinipan ang trumpeta ng trumpeta ng Diyos dito para bumaba ang ating Panginoon. Hindi pa nakababa si Kristo. Kaya yun ang hudyat na bababa ang Panginoon. Ito yung rapture. Hanggang alapaap lang. Dito po sa Matthew 24, verse 31, nakababa na dito ang Panginoon bago hinipan yung the sounding blast, yung malakas na tunog. Sabi dito, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta. Trompeta lang. Susuguin niya. Sino ang magsusugo? Ang Panginoong Hesus mismo. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hiniran. Sino naman po itong mga titipunin? Ng mga anghel na inutusan ng Panginoon sa apat na sulok ng mundo. Ito po ho yung naiwan sa rapture, ngunit hindi sumamba sa larawan ng halimaw at hindi rin tumanggap ng kanyang tatak sa kanang kamay o sa noo. Sila ho itong titipunin. Sila po itong titipunin. Para maghari din kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga po, marami po ditong nalilito. Sapagkat sinasabi nila na ang rapture ay mangyayari after the Great Tribulation period o after the reigning of the Antichrist. Alam nyo po, kung ganun po ang inyong pagkaintindi, sasala ho tayo doon sa sinabi ng Panginoon na ang Panginoon ay darating. Kapag inilagay po natin ang rapture doon sa second coming, pinagsama po natin yung second coming at yung rapture, malilito ho tayo. Ito po ay hiwalay na pangyayari. Magkaiba po ang pangyayaring ito. Bakit? Sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24 din na mayroong gumigiit na dawang babae, isa ang kukunin, isa maiiwan. So tumutukoy po ito sa dalawang uri ng hinirang ng Diyos. Isang handa at isang hindi. Kaya kapag hindi tayo handa sa pagparito ng ating Panginoon, tayo po ay maiiwan. Katulad ng 10 dalaga, 5 rin ang matatalino, 5 ang mangmang. Dahil hindi sila handa, hindi sila nakasama sa pagdating ng lalaking ikakasal. At yung 5 na mangmang na hindi handa, naiwan sila. So, ito po yung mga kapatid na tandaan po natin. Pangalawa, kung ang rapture at ang second coming ay magkasama, iisang pangyayari lang. Katulad ng sinabi ko kanina, sasala ho tayo. Bakit? Sinabi ng Panginoon, sa pagbabalik niya, tumutukoy sa rapture muna. Ito ay matutulad sa panahon ni Lot, sa panahon ni Noah, na ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagtatayo ng bahay. Kung ang tanong ko lang, kung wala ng araw, wala nang naglilindol na, nayanig na ang mundo, mag-aasawa ka pa ba? Magtatayo ka pa ba ng bahay? Mamimili ka pa ba? Oh. Di ba? Walang logic. Kaya pag sinabing rapture, pag-akyat ng mga hinirang.
pagsalubong ng mga hinirang kay Kristo sa himpapawid. Yan po yung rapture. Ang second coming of Christ, the revealing Christ, ito yung pagbaba ni Kristo kasama ng mga hinirang nung na-rapture. Ito yun after the Great Tribulation period. Kaya po yung rapture at yung the second coming ay magkahiwalay po yan. Magkaibang pangyayari. Ang rapture mangyayari bago dumating ang suwael. Pagkatapos po ng suwael, 7 years na pag-ahari, andoon na sa loob ng 7 years na yan, doon ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. Yan po ay matatagpuan natin sa Revelation. Andan po yung 7 bowl, 7 trumpet, at yung 7 seal. Doon po ibubuhos ang lahat ng galit ng Diyos sa mundong ito. Kaya magkakaroon ng kapigatian ng sanlibutan ito na hindi pa nararanasan kailanman at hindi na muling mararanasan. Kaya po, medyo mahaba po itong pag-aaral natin, subalit hanggang dito na lang po muna ang ating tatalakayin. Basta tandaan lang po natin na sinasabi po din sa 2 Thessalonians chapter 2, hindi darating ang Panginoon kung hindi muna maghahari ang Antikristo. At bago naman lumitaw ang Antikristo, aalisin muna yung umahadlang. At ang umahadlang na ito ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 16, 17, 18, 19. Ito po yung rapture. So kung ikuhakan po natin, i-reverse po natin ang 2 Thessalonians chapter 2, mauuna ang rapture, the reigning of the Antichrist, yung suwael, at ang pangatlo, yung pagbabalik na ng Panginoon para maghari sa loob ng 1,000 taon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at naway pagpalain po kayo ng Panginoon at tayong lahat ay dapat laging handa. Lagi tayong nagbabantay, lagi tayong nag-iingat. Panatilihin natin na walang kapintasan ang buo nating pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.